After listening to the previous speakers, I must say that the greatest trick of the CPP, NPA, and the NDF is to convince us that it does not exist. But we know that they do this through the use of underground movements that control open or front organizations. It has succeeded in no small measure in concealing its conspiracy and have its cadres or personalities supporting it, masquerading to be patriots, freedom fighters, human rights advocates, and so on. The other trick of the CPP, NPA, NDF is they want to convince us that they are a good organization and that they could be the only good organization. They want to deny that they kill innocent people, indigenous peoples, burn construction equipment, exact illegal taxation, and radicalize, then recruit many of our youth to take up arms against the Republic. They want to overthrow democracy in favor of democratic centralism, which is a euphemism for dictatorship. With that, Mr. Chairman, Mr. President, may I call on the Director General of the National Intelligence Coordinating Agency, Director General Monteagudo, and Yusek Baduy for our presentations and our witnesses. Director Monteagudo. Thank you, sir. Magandang hapon po sa lahat. Marami na pong sinabi tungkol sa red tagging at may mga accusations na kasinungalingan ang mga ilalabas ng National Task Force LCAT. Sa ngayon po, una-una, hindi po kami nag-red tagging. Hindi po palisiya ang red tagging. Hindi po palisiya ng gobyerno. Ang ginagawa po ng gobyerno ay pinapaalam po sa lahat ng mga kababayan natin sa buong bansa ang katotohanan tungkol sa CPP, NPA, NDF at ang kanilang mga front organizations na nagbibiktima sa ating mga kabataan, ating mga indigenous people, mga katutubo at ating mga kababayan. Para po patunayan ito ay hingi po ako ng permiso sa ating chairman na magpalabas po ako ng video, dalawang video. Mr. Chairman, may I show a video? Yes, Itong video po na to ay video ni Jose Maria Sison noong 1987 kung saan siya mismo ang nagpakilala na ang bagong alyansang makabayan, ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, ang Gabriela, ang League of Filipino Students, an Alliance of Concerned Teachers, at iba pang mga organisasyon ay integral part ng Communist Party of the Philippines. Please watch the video. Watch the video. There are three processes by which the Philippine Revolution is to be advanced. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of the new People's Army, and the building of the National Democratic Front. The Communist Party of the Philippines was established on December 6, 1968 as the Marxist-Leninist vanguard party of the working class. This party
is supposed to be the standard bearer of the working class, which is that class that is the most progressive, productive, and political force in the Philippines. It is true that a minority class, especially only the party which represents it, cannot win the Philippine Revolution all by itself. At any rate, even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan in short. It has a membership of more than 2 million members in more than 1,000 member organizations. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, the Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, or KMP, Gabriela, the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Cadena, and so on. As I have earlier pointed out, Partido ng Bayan, founded last August 30 and 31, was an outgrowth of Bayan, the big coalition. We see that peace negotiations are another form of legal struggle, which is possible to be used by the revolutionary forces in order to advance the revolutionary armed struggle and the revolutionary mass movement. This other form of legal struggle, the peace negotiations, does not replace the revolutionary armed struggle, nor the revolutionary mass movement. In fact, it should advance, it should support this revolutionary armed struggle as the main form of struggle, and the revolutionary mass movement, which is a more important struggle than the peace negotiations. Okay. Mr. Chairman, may I now turn over, request to be recognized, Undersecretary Lorraine, who will introduce the former rebels, who will corroborate my earlier presentation. Undersecretary Badoy, you are recognized. Yes, Mr. Chairman, Mr. Senate President, it is my honor to present to you our former rebels who have gone back to the fold of the law to do their part in rebuilding our country from the destruction and the grief that the CPP, NPA, NDF has wrought on our people
for over 52 years. 52 years. Okay. Noel Legaspi, or Ka Noel, or Ka Efren, is the former Deputy Regional Secretary of the CPP Regional Party Committee in Far South Mindanao Region. He is also a former NDF spokesperson in the said region and was recruited into the CPP NPA NDF from being an organizer of the League of Filipino Students and the Bagong Alyansang Makabayan. Number 2, we have Joy James Sagino, or Ka Amihan, who is a former Guerrilla Front Secretary, leading the CPP NPA NDF organizations in the Southern Mindanao region, and was part of the leadership of the CPP Sub-Regional Party Committee, operating in the areas of Combal Province and Davao, was recruited into the CPP NPA NDF from being a student-led leader and youth and student organizer of the Anakbayan and Kabataan party list. 3. Jeffrey Celis, Ka Eric, or Ka Victor, or Ka Rex, those are his aliases. Former student leader, campus writer, mass organizer, and campaign leader of the CPP in the universities and communities in Iloilo, Panay Island, under the organizations led by the CPP such as the League of Filipino Students, the College Editors Guild of the Philippines, Anakbayan, Bayan Muna, Bagong Alyansang Makabayan, and was deployed by the CPP to the NPA National Operational Command, particularly assigned under the National Intelligence Unit of the New People's Army National Operational Command, NPA-NOC, under the CPP Central Committee's National Military Staff. Number 4, Ivy Corpin, or Ka Ivis, or Ka Marge. She was recruited into the CPP NPA NDF by her being a youth and student organizer for the different student organizations in the Polytechnic University of the Philippines, and was deployed by the CPP from NCR Metro Manila to work full-time then in the operations of the CPP NPA and NDF in Isabela, Cagayan Valley, Nueva Vizcaya, Quirino areas, and was part of the CPP NPA NDF provincial party committee leadership for the entire province of the Cagayan Valley. And their Lady Desiree Miranda, or Ka Shane, was a former youth organizer of the CPP NPA NDF in Central Luzon, particularly doing organizing and recruitment work for the CPP NPA NDF through the CPP-led open organizations such as the Anakbayan and the Kabataan Party, and was deployed later to become a political guide inside the NPA unit operating in Nueva Ecija, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Caraballo Mountain Range areas. And she is a living testimony to the existence of the moribund truths of sexual and other forms of abuses being perpetrated by the CPP NPA NDF leaders against women members of the organization that Gabriela has never had once condemned. Christian Sabado, or Ka Chanchan, former youth and student leader in the PUP Santa Mesa, and was operating for Anakbayan in the NCR area, as well as the CPP organizer for Kabataan Party in PUP, and was later deployed by the CPP to become a political guide in the unit of the NPA operating areas in the summer provinces. Ka Lolit was a CPP NPA NDF recruiter, community organizer in the area of Bulacan and some parts of Metro Manila, operating under the CPP-led Urban Poor Group Kadamay, and was part of the CPP operating unit in the CPP-planned, CPP-instigated Agaw Bahay campaigns in Pandi, Bulacan, Montalban, Rizal, and Rodriguez, Rizal, including recruitment of community youth and urban poor women to become part of the NPA fighters in Central Luzon. 8. Ka Lala and Ka Jackie is a student organizer of the Student Christian Movement of the Philippines, and later became Anakbayan member, and worked for the Kabataan party list of Representative Sara Elago, I believe.
She later joined full-time combatant. She later became a full-time combatant and rose from the ranks from political guide to political instructor of the platoon until becoming the PO of GF 68 NCMRC. That's it, Mr. Chairman, Mr. President. Okay, so what's next? Yes, sir. Mr. Chairman. Mr. Chairman, may we request the recognition of our FRs? Mr. Celis. Okay, Mr. Celis is recognized. Mr. Chairman, Mr. Senate President, mga kababayan, sambayan ng Pilipino, magandang araw po sa ating lahat. Kapag nasa loob ka po ng CPP, NPA, NDF, kagaya ng mga dati naming kasama, former dahil hindi na kami magkasama ngayon, ang pinakaunang imamaster mo ay ang pagsisinungaling. Bawal ka sa sigarilyo, droga, pangbababae, pero dapat maging master ka sa isang bisyo, sa pagsisinungaling. When Joma Sison was asked in the Agrava Commission in 1986 or 87 before siya umalis, it is recorded in the Agrava Commission, Your Honors. Tinanong siya doon sa testimonya tungkol sa pagpatay kay late Senator Ninoy Aquino. Are you the founding chairman of the Communist Party of the Philippines? And are you a leader or member of this organization? Ang sagot ni Joma Sison ay, ako po ay isang ordinaryong estudyante na kasaysayan, ako ay nag-aaral ng lipunan, at ako po ay isang social activist. On record, you can check the Agrava Commission. Joma Sison can lie before his teeth and before the nation na hindi siya founding chairman ng Communist Party of the Philippines. Nakakatawa mga kasama, mga taong bayan. Kung kaya, hindi po kami nagulat at hindi po kami nasindak ng mga dating mga kasama namin na naririto ngayon kung sila din ay napakagaling sa pagdala ng alibay, sinungaling at pagkukunwari. Kasi yon ang training sa loob ng CPP, NPA, NDF. Magkakaroon ka lamang ng katotohanan kung ikaw ay umalis sa buhay na nabubuhay sa panloloko, pangudyok at pagkukunwari. Ito po ang kanilang dalang ebidensya. They're looking for witnesses and evidences. Isa lang pong masasabi namin sa kanila. Dalawa dito, abogado pa. Tatlo ang kategorya ng ebidensya ayon sa mga kategorya ng ebidensya. Testimonial evidence, circumstantial evidence, and material or documentary evidence. Ibig sabihin, naghahanap sila ng ebidensya. Kami mismo ang buhay na ebidensya. And allow us to present ourselves kung ano ang buhay na ebidensya at patotoo sa kanila. Okay. With your indulgence, Mr. Chairman, and Mr. Senate President, at sa mga mamamayan, our flow of testimonial will be this way. Mauna po akong magsasalita at magpapahayag ng framework at programa upang mailahad sa mamamayan ang katotohanan batay sa sirkumstansya at batay doon sa framework at programa kung saan sila nabibilong, ano ang kanilang kategorya at ano ang kanilang ugnayan. Yan ay lalamanan. Susunod si Noel Legaspe, ang kasunod ay si Amihan, si Ivy, si Chanchan, tapos si Lala, si Lolit, at ang panghuli ay si Shane. In that order, Mr. Chairman, with your indulgence. Una po. Ako muna po. 10 minutes then tuloy-tuloy po kami. As long as you finish your presentation by what? 2:30. Yeah. Bahala kayo. Yes, sir. Mga kababayan po namin, sa loob ng 52 years, alam po ni Ginoong Teddy Casino, ni Nery Colmenares, at ni Congressman Saratet, ni Congressman Mansara Ilago itong aming i-discuss. Bahagi po ito ng batayang kurso na tinatawag na PADEPA, Pambansang Demokratikong Paaralan, at ito po ay ibinibigay above ground and underground. Ito po ibinibigay bilang paunang antas sa pag-radicalize at pagre-recruit ng mga kabataan. By the way, we take offense to that. Kung hindi ka pala CPP, NPA, NDF, hindi ka magiging tagapagmahal ng bayang Pilipinas, excuse me po mga kababayan. Hindi mo kailangan maging CPP, NPA, NDF para mahalin at paglingkuran ng ating pinakamamahal na bayang Pilipinas. Much more, you don't need to become an activist in the framework of the CPP, NPA, NDF para ikaw lang ang pwedeng magkaroon ng franchise para mahalin ang bayang Pilipinas
Napaka-insulto yan sa mga senador at iba pang mga nag-aalay ng buhay para sila lang ang mag-claim ng exclusive right na sila lang ang makabayan at sila lang ang pwedeng magmahal at maglingkod sa ating mga kababayan. I'll proceed, ladies and gentlemen. The National Democratic Revolution, please enter. Ito po, Mr. Chairman, Mr. Senate President, ang pinagmumulan ng lahat ng kasaysayan at katotohanan. For the last 52 years, hindi po nagbago ito. Ito ang tinatawag na strategic political line. At alam nila ito. Ito po ang aming pinag-aaralan kapag ikaw ay nagsisimula bilang aktivista. Agawin ang kapangyarihang pampolitika sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Primacy of the armed struggle is very permanent and strategic in the context of the CPP, NPA, NDF. Pansinin niyo po ang susunod na babasahin ko. Katuwang ang mahigpit na suporta ng legal at demokratikong kilusang masa sa kalunsuran. Dito po pumapasok ang papel na binabanggit ni Joe Masison. Ito po ang papel ni Teddy Casino, ni Colmenares, at ni Congressman Sarati at ni Congresswoman Sara Ilago at lahat ng mga nagtistigo ngayon. Ang kanilang papel ay doon sa pangalawa. Katuwang ang mahigpit na suporta ng legal at demokratikong kilusang masa sa kalunsuran. What is my proof, Mr. Senate President and Mr. Chairman? Sabi ni Teddy Casino, how can I condemn fellow Filipinos na nagnanais lamang na paglingkuran at isulong ang interes ng mga manggagawa at mga magsasaka? In his statement kanina, inulit niya, kinikilala natin ang iba't ibang pamamaraan ng pagkikibaka, including ang pagrespeto sa armadong pagkikibaka. Iisa lang po ang hindi masabi ni Teddy Casino sa harap ng kapulungan ito at ng kanyang mga kasabwat sa pagkukunwari. What is that? Hindi niya maamin-amin ang armadong pakikibaka. Because sila ay patuloy na nagkukubli sa sinasabi ni Joe Masison na sila ay bahagi ng legal democratic forces. Alam ko po ang kanilang isasagot. Hindi naman sinabi ni Joma na bahagi ng CPP, NPA, NDF ang Gabriela Act. Ang sabi ni Joma, legal democratic forces, ito po. Ito yung tinutumbok ng doktrina na yan. Kaya ito ay framework analysis. Kung hindi bahagi ang Gabriela Act, KMU, LFS, Bayan, at iba pang organisasyong binanggit ni Joe Masison, bakit sa daming organisasyon kasamang Teddy, ang kanyang binanggit dito, Mr. Chairman, ay hindi Rotary Club, hindi ang Soroptomist, hindi ang Philippine Band of Mercy, hindi ang mga organisasyon ng Barangay Tanod kasama namin. Bakit itong mga organisasyon na ito? Because ito po ang nagpapatotoo sa sinasabi ko. Sinasabi namin, ito ay organisasyong binuo ng CPP, NPA, NDF upang magkaroon ng katuparan itong kanyang strategic political line. Ano po ang common sa kanila? Kahit hindi po nagbibitbit ng armas ang mga kagaya ni Ginoong Teddy Casino at nila Mr. Nery Colmenares at ni yung abogado kanina na nag-testify na 2 beses na talo, pinatakbo ng CPP sa Antique, itinakwil ng mga mamamayan sa Anini, si Pahilga. Kahit 2 beses siyang isinuka sa Antique at sa kanyang mga pagkukunwari, malinaw po ng kanilang bahagi ay dugtong suporta at ugnayan para palakasin ang estratehikong linya at direksyon ng CPP, NPA, NDF, which is ibagsak ang gobyerno sa pamamagitan ng armadong pagkilos. 2 na po ang nagpatotoo, Mr. Senate President, Mr. Chairman, Joe Masison and Luis Salandoni. At lahat yan ay bahagi nila at pinapalakpakan nila at gino-glorify nila in all their gatherings. Magkakasama po sila in many instances. No need for us to present pictures for that. Proceed po. Next. Pwede po mag-proceed na. Ayan. Sige po, proceed. Yan. Malinaw po ang ugnayan na ito. Para i-review ko lang sa Congresswoman Sara Ilago, itong mga natutunan namin noon, ang armadong pakikibaka at ang legal na pakikibaka may be only distinct in character, but they are inseparable in operation. The primacy of the red area or the armed struggle where the NPA operates primarily is strongly supported and inseparable from the context and operations of the open mass movement known as white area or the urban revolutionary mass movement. Ang papel ng party list infiltration sa Kongreso, ang papel ng mga makabayan party list na itanayo ng CPP at mga personalidad nito ay bahagi ng buong framework, program, directional framework of operation and spectrum of operation na tinatawag inseparable link.
and inseparable interconnection, hindi mapaghihiwalay na dugtungan at pagtutulungan ng armado at hindi armado. Kaya hindi sila armado kasi kumikilos sila sa urban mass movement. Pero tama ang binabanggit ni National Security Advisor Secretary Esperon. Hindi po puro legal ang laman ng urban mass movement. Ang laman ng urban mass movement ay mayroon siyang tinatawag na underground movement na binubuo ng dalawa. Una, ang pagbubuo ng UGMO, Underground Mass Organization. Sa loob ng LFS, Kabataan Party, Anak Bayan, at CEGP, NUSP, ang lahat ng ito ay mayroong underground component na tinatawag na Kabataang Makabayan. Ito ang konektado sa NDF, itong sumusuporta sa NPA at ito ang recruitment ground for radical youth involvement mula sa pagiging aktivista at pagkukunwaring anti-tuition fee increase at napaka-sweet terms na panawagan para sa universal education for all, anti-commercialization of education. Ang lahat ng ito ay dugtong doon sa armadong panawagan para dugtungan ang NPA at ginagawa yan hindi ng anak bayan. Ginagawa yan sa loob ng anak bayan mismo, ng mga leaders nila. Lahat kami ay naging leaders ito. Ang aming mga testimonya at sirkumstansya ng mga daan-daan or libo-libong aktivista na nagmula sa organisasyong ito, imposible maging coincidence ito. Ibig sabihin, nagkataon na kaming 8 ay puro nang galing sa ganitong organisasyon at nagkataon na ang libo-libong kabataan na nagiging NPA simula 1968 hanggang ngayon ang naitayo itong CPP at ang NPA noong 1969, nagkataon lang na nanggaling sa mga organisasyong ito at hindi nanggaling sa Rotary Club, sa Sorok Tomis, hindi nanggaling sa mga organisasyon ng JSS, dito lang talaga nanggagaling. My goodness, wag naman natin gawing bobo ang mamamayang Pilipino. Matalino ang sambayanang Pilipino, matalino ang mamamayan, at excuse me us, hindi po kami o hindi lang kayo ang marunong magbasa at mag-aral ng kasaysayan. Ang mamamayang Pilipino alam ang kasaysayan. Let's proceed. Ito po, 10-party organization. Can I request po for the Mr. Chair, itong 10 organisasyon na ito or 10 punto na ipinapatupad po ng CPP, NPA, NDF ay programa ito na ginagawa. I will make it very precise and concise. Mass organization. Ang mass organization po ay primary program na ginagawa. Mr. Senate President, Mr. Chairman, ginagawa po ito both above ground and underground. Kapag sa kanayunan po, kung saan direktang kumikilos ang NPA, ang direktang pagtatayo ng organisasyong masa ng mga magsasaka, kabataan at kababaihan ay armado, therefore underground. Pero kapag sa UP, sa PUP, at sa mga organisasyon kagaya ng government agencies, simbahan, kapag ang nire-recruit mo ay madre, pare, kapag ang nire-recruit mo ay pastor, doktor, nurse, hindi ka pwede magbuo kagad ng underground organization. Alam po ba ito ng aming mga kaharap dito sa Senate hearing na ito? Of course, alam nila ito kasi itong buhay nila hanggang ngayon at yan din ang naging buhay namin nung magkakasama pa kami. So the mass organization is a number 1 requirement sa pagbubuo ng CPP, NPA, NDF. Saan magre-recruit ang CPP? Sa binabanggit ni Joe Masison na party building, army building, and United Front building. Kung hindi sa mga organisasyong itinatayo nila. Pardon for this analogy, Mr. Chairman and Mr. Senate President. Ang hindi lang po na-infiltrate at na-organize ngayon ng CPP, NPA, NDF ay ang mga kalabaw, kambing at mga baka. Lahat po ay na-infiltrate at na-organize po nila. So hindi yan katakataka na i-deny nila ito because hindi naman sila nagsisimula sa pag-organize kapag urban mass movement. Ang pag-organisa nagsisimula sa issue. Nagsisimula sa mga hayag at legal na organisasyon at mga alyansa. Propaganda machinery. Yan pong purpose bakit nasa loob sila ng Kongreso. Para sa loob ng Kongreso po, pwede silang makipagtalumpati at magpasa ng resolusyon not for the purpose of condemning ang pagsunog ng 300 heavy equipment ng Taganito at ng pagpapasabog ng 3 landing port doon sa Taganito kung saan it damaged more than 10 billion pesos and caused the paralysis of the work ng mga manggagawa sa Surigao area for the last 3 months na muntik nang mawalan ng trabaho kagaya ng ginagawa ng CPP-led Radical KMU unit na ginagamit sa pag-infiltrate more than 400 na mga industriya at mga kumpanyang nagsarado dahil sa radical at wala sa lugar at unreasonable demand sa mga industriya. Yan po ang kanyang pinapasukan, ladies and gentlemen.
Your Honors. Agrarian Revolution, binabanggit nilang Hacienda Nini, ang nag-udyok at may dugo sa kamay na nangyaring pagpatay sa Hacienda Nini sa Sagay noong 2018 sa mga magsasaka sa Negros sa panahon ng Chimpos Muertos, ang Agaw Lupa and Land Occupation Program ito ay programa ng CPP, NPA, NDF. At ito po ay dinudugtungan at tinutulungan po at dinudugtungan po ito ng mga organisasyon sa panahon po na nandyan sa Department of Agrarian Reform, si Paing Mariano. I will proceed to party list. Please enter. Iyan. Please proceed. Yes, babasahin ko, Mr. Chairman and Mr. Senator. Wala daw ebidensya. Let's proceed. Wala daw, Mr. Chairman, Mr. Senator, ito po yung mga dala ko, mga dokumento. Lahat kami may mga bit-bit. Personal documents namin ito na kami nasa loob pa ng CPP at ito yung mga memorandum na hinahanap ni Senator Lacson bilang Mr. Chair and party list. Okay, babasahin ko. This is a 2006 memorandum ng CPP Central Committee. Kailangan puspusang ilantad, labanan at adlangan ang pasistang pakanang palusutin sa eleksyon party list. Ang mga partidong kontrolado at tinutustusan ng Malacanang at ng Armed Forces of the Philippines tulad ng ANAT, grupo ito nila John Alcover, PDSP, grupo nila Secretary Bert Gonzales at the late Father Intingan, at ilantad at ang pagkikipagsabwatan nito sa AFP at pasistang terorismo, the same language na naririnig natin mula sa kanilang umaga pa mula sa kanila. Ang huwad na progresibong partido, galit na galit sila sa akbayan, kami pala. Kasi nandyan pa po eh. Dugtungan ko lang sinabi ni former Congressman Nery Colmenares, 2008 pa ako napunta sa city government. And hindi po 2006. Kaya 2006 nandyan pa ako. Ito po ay internal memorandum ng CPP unless sasabihin nila na hindi ito totoo, unless they are CPP, so that can be negated. Ang gusto ko lang po emphasize dito very clear. With due respect to Senator Risa Ontiveros, akbayan is considered, o ano po tayo magpagka-hipokrito dito, considered ito na ideological rival ng CPP, NPA, NDF kasi sok din ito. Grupo ito ng mga bisig, pandayan, and ang tawag pa nga nila kay late Father Intingan, clerico-fascist. So, malinaw po na ito'y internal memorandum ng CPP para idikta ang participation ng mga unit ng partido at ng NPA para i-deny ang pangangampanya ng mga grupong ANAD at ang mga grupong Akbayan at PDSP. Kung hindi sila nakikipagsabwatan sa party list election, bakit malinaw ito? Marami pa po kayong mamamaya na maririnig na kwento. Next slide please. Yan. Lahat po ng binabanggit ko at babanggitin namin, nakabatay ito sa party program and party constitution. Ang ibig lang po namin ipakita dito, ang CPP, NPA, NDF, kung mayroon siyang isang na-master na skills at dihado ang gobyerno, ito ay pag-ooperate bilang isang malaking kriminal na sindikato. I would like to call the attention ng ating mamamayang Pilipino. Sikat na sikat ang Gambino family sa New York at si Al Capone ng mga sindikato. Na-convict ba sila sa US government dahil sa kanilang extortion? Kasi ang sindikato ay walang resibo, compartmentalized, sekreto, may koda, walang roster of membership, at patago at palihim ang pagkilos. Ito ang binabanggit ni Secretary Esperon na underground movement sa loob ng mga above ground organizations na nagtatayo mismo ay CPP. Paano po namin nakokontrol ang mga organisasyon ng bayan, ng KMU, ng KMP, ng party list na ito? The primary objective of the CPP for it to control the organizations na siya rin na nagtayo nito or mga alyansa at organisasyon na ini-infiltrate nito is to control the leadership. For example, ako, when Teddy Casino was the national president of CEGP, I was the regional chairman of CEGP. Inamin niya na yan kanina. But ako ang panahon na yun ba ay kabataang makabayan din? Opo, KM din ako. Ganon din ba noon si Teddy Casino? Of course, nakikita ba kami sa mga pagtitipon ng KM during mga open organizations na mga meeting? Opo, saan? Sa Boracay, 1993. Hindi ko ang 93 or 94 before the ozone layer. Kasi ibang namatay, the ozone disco zone na pagkasunog, ang ibang CGP doon namatay. Nandun si Randy Malayaw, pinag-uusapan noon ang debate sa loob ng partido. Nandun ba si Teddy Casino?
Opo, nandun siya, nandun sila Nathaniel Santiago. Opo, sino kumuha ng ticket ng mga delegado? Ako po. Iyon po ay mga pagtitipon ng CAGP. Yes, are we leaders of CAGP? Yes, we are. But are we also members of Kabataang Makabayan involved in the underground operations na connected sa NPA? We are. And CPP din po ba kami? Of course, CPP kami. Nag-KM na nga kami. So that time, 1993, CPP na ako. Opo, Communist Party of the Philippines member po kami. Yan po ang hindi nakikita ng gobyerno. Kasi absence of anti-subversion law right now, since 1992, kahit aminin mo pa na CPP kapag basta wala kang armas, explosives at iba pa, o hindi ka nakita doon sa aktual na ambush, malulusutan mo. Mr. Senate President, Mr. Chairman, ito po ang itsura niyan. The evil trinity, para mapasimplify ko. Una po, i-recruit ka sa open organization, Kabataan Party, Anak Bayan, or LFS. Ang nagre-recruit sa iyo ay mga leaders na rin yan ng CPP at ng underground organization na KM. Pero sila ba ay elected leaders din ng open organization? They are. They are leaders also of the organization. Maririnig nyo mamaya. So sa umaga, chairman ka ng CGP or Anak Bayan. Sa hapon, ikaw ay part ng Execom ng Kabataang Makabayan. Sa gabi, ang iyong personalidad, ikaw ay member ng sangay ng partido sa lokalidad, party branch. Is that the process until now? It is still the process. Kaya mahirap mong i-prove sa korte because walang card-bearing membership, walang roster yan, at ang iyong isasubmit ay puro coded na mga talambuhay, at wala pong pag-amin yan sa loob ng organisasyong hayag. Ito ba ay ginagawa sa lahat ng antas, sa Gabriela, sa Bayan, sa KMU? Ang tawag po dyan ay revolutionary dual tactics. Iniikutan ng batas, binubutas ang batas, at ginagamit ang batas laban sa gobyerno. Hindi po kayo magtataka na lahat na nakikita lamang nila na ikondina. Hindi nila kinukondina, not even once in Congress nang pinatay ng NPA ang 4-month-old sa Talakag, Bukidnon nang inambush ang Bonbaran PNP patrol car sa boundary ng Talakag. Not once na marinig mo ang mga representante ng CPP party list sa Kongreso condemning itong barbarity at ang madugong pagpatay na yun sa 4-month-old baby na yun. Sa Bonbaran, nandito mamaya ang isa sa mga testigo na magpapatotoo niyan. Nandito siya. So malinaw po. Next slide please. Next slide please. Yan. Last 2 slides. Before kay Canuel. Ito po ang mga mahahalagang sangkap sa pagsusulong ng revolusyonaryong kilusang masa sa kalunsuran. Una, pagbubuo ng organisasyong masa, sektoral at komunidad. Mr. Chairman, Mr. Senate President, ginagawa po ito ng above ground, underground, palihim, ang patago at above ground. Ibig sabihin po, ang makikita lang talaga kapag urban areas ang above ground. Pero ang underground ay nasa loob mismo, ulitin ko, sila o kami din po ang leadership ng above ground. For example, ito lahat na nakakaharap sa inyo ay nag-take ng leadership position sa open organizations na binabanggit ko bago kami ma-recruit sa KM at sa CPP. There is no direct recruitment to the Communist Party of the Philippines from the open organization. Ang unang antas, marirecruit ka sa underground. Kapag ikaw ay guro or teacher, ang unang organization mo ay ACT, ang iyong underground organization ay Kaguma, Kalipunan ng Gurong Makabayan, at ang iyong direksyon ay re-recruit ka sa CPP. Yun po ang daloy. Isa-isa yan. Okay. Number 2, pagbubuo ng revolusyonaryong kilusang lihim sa loob ng mga hayag na sektoral na organisasyon at alyansa. Yes, when I was talking to the bishop, when I was talking to congressman, to governors, to mayors, and to the late Secretary Gonzales, nung siya pa ang congressman ng Iloilo City, ang aking maskara ay chairperson ng bagong alyansang Makabayan. Nagtayo kami ng ERAP Resign Movement, ERM. So malinaw na kami ang nagmamaskara at hindi namin sinasabi na kami ay member ng regional party group ng CPP sa loob ng bagong alyansang Makabayan. At ang buong plano ng ERAP Resign Movement ay pinagpaplanuhan po sa loob ng CPP meeting. So hindi totoo po na hindi ko na-meet si Mr. Nelly Colmenares. 2001 po sa Iloilo, kasama niya si Freddy Casino, April 2001. Ito ang unang pagsabak ng CPP muli sa actual direct participation in the election.
The last time the CPP directly participated in the election was during the 1987 Partido ng Bayan. In 2001, ibinuo ang Bayan Muna. I was part of that organization because in my capacity as bagong alyansang Makabayan chairman of Panay, automatic po kami ay nagkaroon ng pag-convert ng aming mga organizations. Ito po lahat ay papaliwanag ng aking mga kasama in my last 2 minutes po. In my part, ito lang pong gusto kong diinan. Espesyal na gawaing pang-impiltrasyon sa loob ng gobyerno, mga opisina, institusyon, kongreso at NGO. Ito po ang weakness, Mr. Chairman, Mr. Senator, ng gobyerno. In the absence of anti-subversion law at hindi ganun kadali gamitin ng Anti-Terrorism Act, we declare and I declare. Pag-aralan ito natin lahat, mga kababayan, kasi maiikutan po nila Teddy Casino at ng mga kasama dito ngayon at mga kasabwat nila ang batas at mahirap mo silang dalhin sa korte dahil ito ay parang isang criminal syndicate group. Nag-ooperate bilang criminal na sindikato, marunong magtago ng ebidensya, but ang framework at program ay hindi nila maitatanggi. Lahat mamaya ay patotohanan ng mga kasama ko. Ang infiltration na ito ay malinaw na ginagawa, hindi para tulungan ng gobyerno, kundi wasakin ang ating taong bayan. Lastly po, in my 1 minute, isa lang po ang masasabi ko. Ang taong bayan ang husga po sa ating lahat. Ang taong bayan po ang siyang saksi dito sa ating lahat. Ang mga nangyayari sa loob ng 50 taon, hindi na po magtatagumpay ang CPP-NP-NDF. Pero tuloy-tuloy nilang sisirain at wawasakin at peperwisyohin ang ating bayan. Dahil sa malaking programs nila, maraming gap ang gobyerno. That is why galit sila sa NTF-ELCAC. Bakit? Kasi sa NTF-ELCAC nakikita ang framework nila. At nagkakaroon ng tamang formula ang gobyerno. Whole of government, whole of nation approach, founded on good governance. Yun ang ayaw nila. Ayaw nila ng development sa mamamayan, sa mga barangay. Ang kanilang lingwahe, walang pinag-iba sa lingwahe ni Joe Masison. 50 years ago, gano'n na ang lingwahe at retorika nila. Mga mamamayan, mga kababayan namin, ito po ang paglabas namin ay bahagi po ng pagbubunyag at paglalakbay. Redemption po ito sa aming mga kasalanan nung kami nasa CPP, NPA, NDF pa po. I don't want to dignify them further. I don't want to justify myself for them. Ako po, ang kanilang ginawa kanina ay walang iba kundi shoot the messenger rather than address the message. There is no red tagging. This is the real truth tagging coming from the real horse's mouth. Kami pong gumawa nito. Mr. Chairman, Mr. Senate President, ang mamamayan po magiging husga namin. Kanuel will follow suit. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon, Mr. Chairman. Magandang hapon, Senate President. Magandang hapon din po sa lahat ng mga senador na miyembro po ng committee na to. Of course, magandang hapon din sa mga dating kasama namin sa Kilusan. At magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng hearing na to. Mr. Chairman, hindi po ako ganong technical na tao. Kasi yung kasanayan ko po na itinuro sa amin ng CPP-NP-NDF ay magsalita lang po ng totoo kung ang kausap mo ay mga kasama mo at kapanalig mo. At gumawa ka ng storyline kung hindi naman kapanalig at kasama mo yung kausap mo. Kaya yung pinagsasabi po kanina ng Makabayan Black, those are storylines na sa loob ng Kilusan ang tawag din namin white lies. But white lies are still lies. Anyway, Mr. Chairman, dalawang bahagi lang po yung lalamnin ng testimonya ko ngayon. Una, ilang provisions lang po ng CPP Constitution yung babasahin ko at ipapaliwanag. At pangalawa po, yung direktang experience ko po kung paano pinapatupad yung programa ng partido sa usapin ng eleksyon na may kaugnayan din po sa Makabayan Black. Unang bahagi po, ilang provisions ng CPP Constitution. Pakisundan lang po ninyo, Article 1, Section 4 po, ito po yung hinggil sa pledge ng mga miyembro po ng partido. Actually, yung usapin ngayon, hindi ito usapin ng red tagging eh. Sa totoo, ito yung usapin ng pledge po ng mga miyembro ng partido. Ano po ba yung nakalagay? Ang sinasabi po dyan, pangangalagaan ko, portion po ng pledge, pangangalagaan ko ang seguridad ng partido at ng mga kasama ko, buhay ko man ang ialay kung kinakailangan.
pledge po yan. Eh bakit po patuloy na itinatanggi ng mga dating kasamahan namin sa Makabayan Block na sila ay hindi membro ng partido? Dahil ito po, may pledge po sila eh. Kasi pag nagsabi po sila in public na sila ay mga member at cadre ng partido, they are putting CPP and their comrades in the party in danger. At ang sinasabi po dyan, pangangalagaan yung seguridad eh, kahit buhay nila yung ialay. Sa totoo, yung sinasabi nila kanina, natakot sila dahil maaaring mamatay sila kasi nare-tag sila. Sa totoo, hindi po takot sila eh. Nandyan na sila para awayin yung gobyerno eh. Ibang tapang-tapangan nila. Kailan ba hindi binanatan ng Makabayan Block ang gobyerno mula noon hanggang ngayon? Sa totoo, ang kinatatakutan nila ay yung mga kasama din nila. Kasi pag nagsalita sila in public at inamin sila na sila yung mga kadre at membro ng partido, ang labas mo niyan ay naging traidor sila ng kilusan at ng revolusyon. Gaya po namin na lumitaw ngayon. At gaya din ng iba pa namin mga kasamahan noon na lumitaw at lumantad na pinatay din nila. Kung pinagsasabi ninyo kanina na kay takot mamatay, takot din kaming mamatay dahil alam namin na nasa OP list na kami ngayon ng CPP NPA. At pangalawa, itong pledge na to na pinatutuhanan ngayon ng patuloy na pagtatanggi nila na sila member at cadre ng partido, patutuo po na yung loyalty nila ay nasa partido at sa revolusyon. Wala po sa Republika ng Pilipinas at wala po sa mga taong naglagay sa kanila dyan sa posisyon na yan bilang mga kongresista. Ibig sabihin po, malinaw na itong mga tao na to ay nagtraido po sa sambayan ng Pilipino. Pangalawang slide, pangalawang provision po. Article 8, Section 2 po ng CPP Constitution. Ito po ay hinggil sa party groups in mass organization. Pansinin po ninyo kung ano yung nakalagay dyan. May sinasabi po dyan. Sa loob ng conservative or reactionary institutions, yung mga member ng partido ay kailangang i-organize secretly into party group. Malinaw po yung pagkakasa dyan. Eh ngayon, sa loob po ng House of Representatives, sino ba yung galing mula sa pambansang National Democratic Movement na mga sino po? Walang iba po, Makabayan Block po yan. Representatives. Therefore, sila po na andyan sa loob ay mga member ng partido and na-organize po bilang party group ng partido. Ngayon, ano po yung kanilang responsibility? May 4 po, malinaw na nakasaad. Ano yung responsibility? Una, ipatupad po ang mga palisiya at desisyon ng partido. Pangalawa, information gathering para po sa pangangailangan ng partido. Ang ibang term po niyan, intelligence operation sa loob ng partido. Kaya ngayon, alam ng partido kung ano yung kalakaran ng gobyerno kahit nandyan sila. Yung mga Makabayan representative na nasa loob ng House of Representatives, siya yung mata, tainga at bunganga ng partido sa loob ng gobyerno. Pangalawa, yun pong pangalawa. Pansinin po ninyo yung pangatlo. Expose of the wrongs and weaknesses of the reactionary class. Actually, kaya walang nasasabing maganda sila sa gobyerno kasi yan yung kanilang responsibility sa loob ng House of Representatives. Di ba napaka-ironic po? Sila ay ginaguri ang mga opisyal ng gobyerno, itong gobyerno na to mismo yung binabanatan nila. Yan po yung pangatlo. Pang-apat, ano po? Party recruitment. Ibig sabihin po sa loob mismo ng House of Representatives at sa ibang ahensya ng gobyerno ay nagkakaroon ng organizing at recruitment yung partido. Napakalinaw po yan. Maaring sabihin nila, itatanggi nila yan. O gaya ng sinabi ko kanina, may pledge sila loyalty nila wala sa Republika ng Pilipinas Yung loyalty nila ay nasa partido. Kasunod po, Article 9, Section 2. Ito ay usapin ng relationship ng partido at saka ng NPA. Tama po yun. Sasangayunan ko yung sinabi po nila kanina, hindi sila NPA.
Pero sila po yung mga membro at kadre ng partido. Ngayon, ano yung role ng CPP doon sa NPA? Ang sinasabi po sa provision na to ng CPP ay mayroong tinatawag na absolute control over the NPA. Kaya, itong mga makabayan block na membro ng partido ay mayroon pong accountability and responsibility sa lahat po ng atrocities at terroristic act na ginagawa ng NPA dahil siya po'y part doon sa usapin ng absolute leadership ng CPP over the NPA. Principle po yan ng command responsibility. Dapat malinaw po yan. Ngayon, papasok na ako doon sa naging experience ko. Deputy Secretary ako ng Far South Mindanao Region. Naging spokesperson ako mula 2005 hanggang 2017 bago ako lumabas. Noong 2018, January, 6 na eleksyon. Yung may direkta at indirekta akong knowledge hinggil sa usapin na to. Bawat eleksyon, pinag-uusapan po yung kondukta ng eleksyon na pinanumunuan ng partido, especially sa usapin ng makabayan. Kaya alam ko kung sino yung mga representative, sino yung mga nominees, sino yung mga kandidato, kahit sa usapin ng senatorial election, kasi napapag-usapan namin. Kaya nga, may bit-bit din ako dito, Mr. Chairman, na isang memorandum ng KTKS noong December 2006, hinggil sa 2007 election. At lagi, every time na magkakaroon ng election, yung Regional Urban Committee ng partido sa bawat rehiyon ay tinatransform yan bilang Regional Electoral Committee. At yung mga mass organization ay tinatransform yan bilang election machinery. At nagkakaroon ngayon ng tinatawag naming assignments, paghati-hati ng mga area kung anong party list yung kanilang susuportahan. Ganon din sa usapin ng mga sectors. Alam po ni Teddy Casino yan, alam ni Attorney Sarate yan, alam din ni Attorney Colmenares yan. Ngayon, ano yung mas striking dito? Sa experience ko, actually, month of November 2015, Attorney Nery Colmenares, together with Vic Ladlad, pumunta ng Mindanao yan, nakipag-usap sa representative ng Komisyon ng Mindanao para pag-usapan yung 2016 presidential election. And with due respect to Senator Grace po, ma'am, hindi po kayo kasali dito, pero mami-mention po yung pangalan nyo. Yung pinag-usapan ng panahon na yun, 2 presidentiable na leading doon sa surveys. Sino yun? Those were Senator Grace po and President Duterte. Eh ano yung posisyon ng NUFC, National United Front Committee, na nakabase dito sa Metro Manila? Yung posisyon nila ay si Grace po yung susuportahan. Ano yung posisyon ng Mindanao? Especially kami sa Far South Mindanao region. Kasi ako, yung isa na nag-push talaga na we in Mindanao should support the candidacy of Mayor Duterte of Davao. Yun yung mga napag-usapan. Bakit alam ko? Aminin ko, wala akong direct na engagement with Attorney Colmenares, but our comrades doon sa COMED, sinabi sa amin, kasi usually, ganun naman yung process sa loob ng partido. Ipinapaalam kung ano yung mga nangyayari para alam namin. So, yun yung nangyari. Of course, pangalawa, medyo natuwa ko kanina na si Attorney Jobert Pahilga na nagsalita. May denial siya doon sa sinasabi ni Eric. Pero Attorney Jobert Pahilga, siya mismo yung mayroon akong direct na engagement sa kanya. Dahil month of August 2016, few months after the 2016 election, umakyat siya doon sa bundok. Plenum namin ng Far South Mindanao Region. Doon po sa area ng Quezon, probinsya ng Bukidnon. Pinag-usapan namin yung program ng partido hinggil sa DAR. Kasi noong mga panahon na yon, Attorney Jobert Pahilga was the legal consultant of Kapaing Mariano and the DAR. So yun yung mga experience ko direkta doon sa usapin ng mga tao na to.
Kaya nga, direct akong masasabi na yung mga pag-uusap ngayon, ni Nery Colmenares, Bicladlad, na pumunta dun sa Mindanao, ay usapin ng partido yon. At yung pag-akyat ni Jobert Pahilga doon sa bundok ng Quezon, Bukidnon, usapin ng partido yon. Kaya sinasabi ko na ito sila ay mga membro ng partido. And lastly, Mr. Chairman, nakakabahala po yung sitwasyon natin ngayon. Bakit po? Dahil nasa loob mismo ng House of Representatives yung kalaban ng sambayanan. Sino yung kalaban na yon? Ito po yun sila. Ito po yung mga kadre ng partido. Ngayon, kung tayo po, if the government will not act decisively on this, alam ko, the people will. Kaya yung panawagan namin sa sambayan ng Pilipino ngayon, tingnan po ninyo yung mga representatives ng Makabayan Bloc na nanirito. Sila po ay nag-aastang mga mamutupa, pero sa totoo po, sila ay mga lobong Maninila. Salamat po. Magandang hapon. Good afternoon, Mr. Chairman, Senator Ping Lacson. Good afternoon to our Senate President, Senator Vicente Soto III, to my colleagues, former cadres, and to my former cadres, especially to Representative Sara Ilago, whom I personally know and had interactions with before. So, let me get to this point, Mr. Chairman. If red baiting is indeed true, then we here as former cadres of the Communist Party of the Philippines were also once victims of red baiting because we were once members of these legal democratic organizations. Now let me reintroduce myself to this body for us, for our former cadres, former comrades in the Makabayan Bloc would be reminded of my track record in the revolutionary movement. So my name is Joy James Sadino. I am Kaamihan. The masses in Agusan del Sur, Combal, Davao Oriental knew me as Katche or Commander Che. So I was first recruited as a member of the League of Filipino Students way back in 2007. And then 3 months after, I was recruited as a member of the Kabataang Makabayan through an underground and a secret and a clandestine meeting of selected leaders and selected advanced politically advanced students of the University of the Philippines in Iloilo City. Afterwards, Mr. Chairman, I was invited and recruited as a candidate member of the Communist Party of the Philippines. And my first task as a member of the Communist Party of the Philippines was to join Mr. Teddy Casino in a campaign for Bayan Muna in the town of Oton, Iloilo, way back in April 2010. I was also assigned to join former Congressman Joel Magbunsod in the regional recorrida, or a regional tour to the entire island of Panay, being assigned as a regional coordinator of Anapawi's party list for the month of April until May of 2010, and was tactically deployed as a Makabayan coordinator for the province of Antique rather, to facilitate electoral watchers and campaign for the Makabayan party list, and also the candidature of Satura Campo and Lisa Masa, who were running for senators in the 2010 elections. Also, I also remember I was also tasked to help Attorney Jobert Pahilga as my task in the Communist Party of the Philippines, to help him in his candidacy as mayor of the town of Aninian in Antique. So afterwards, Mr. Chairman, I was arrested during a protest action inside the Iloilo City Session Hall amidst a protest of the Kabataan Party List and other organizations against a coal-fired power plant way back in October 2010. So I had low morale. I was traumatized. It was my first time to get arrested, though I was able to pay for a bail for 500 pesos, and after 6 hours of detention inside the detention center jail in Iloilo City. So I went back home. I asked to go Lilo, and then I was offered to be redeployed in Zamboanga City. Since that time, the Southern Mindanao region had a special project in recovering Zamboanga City's wide area operations. So I was there. I met
some comrades in the movement. So I was assigned as the coordinator of Anak Bayan. I was able to attend the 6th National Congress of Anak Bayan in May 2011, and I was elected as the National Vice Chairperson for Mindanao of Anak Bayan National Executive Committee, with Vencer as our National Chair, and Charis Banyas, or Chaba, who is currently in Guerrilla Front 56 in Southern Mindanao Region. She was our Anak Bayan Secretary General at that time, Mr. Chairman. After that, Mr. Chairman, I was invited to attend an annual assessment of the Regional Youth and Students Bureau under the Regional Urban Committee of the Southern Mindanao Region. So from Zamboanga, we went to Davao City. We had a meeting with comrades from Cotabato City, Cadapawan, Panabo, Davao City, Davao del Sur, to discuss about the status of the organizing of the legal and underground youth organizations that we were organizing that time. After that, I was invited to join an intermediate party course in Guerrilla Front 20, which afterwards, I decided to stay and join the NPA. So after that, Mr. Chairman, nung sinabi ko nung nakarang hearing na hindi wala yung gawain namin nung ako ay nasa legal organization pa and nung sumampa ako sa NPA. Kasi when I was there in the NPA, I was included in the front political section. So we are doing mostly political work in the NPA. So what we mean by political work, we are organizing peasants, we are organizing farm workers, the youth, and the women. So nagbubuo po kami ng PKM chapters, Mr. Chairman, Mr. President. PKM, ibig sabihin po, Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid. It is an underground organization of the peasants. We are also organizing Kabataang Makabayan. We are also organizing Makibaka. These three are underground organizations of the National Democratic Front na kami mismo sa NPA, kami mismo yung nag-organize sa kanila. So saan pumapasok yung usapin ng legal organizations? So this is something very interesting. So I introduced earlier my track record in the revolutionary movement because I want to say this point on, I want to use my track record as my reference point, Mr. Chairman. My last position in the movement, I was the former Guerrilla Front Secretary of Guerrilla Front 20. I am the Deputy Secretary for Organization of the Sub-Regional Committee 1 of the Southern Mindanao Region. As what I have said last hearing, Mr. Chairman, we have an urban committee. So sa urban committee po, yun po yung magiging daluyan ng legal organizing. So we have the Moncayo Farmers Association, we have the Compostela Farmers Association. In the picture, Mr. Chairman, Mr. President, these are members of Anak Bayan, Compostela Valley Province conducting a PADEPA inside an NPA camp in Moncayo, Davao de Oro. Why do I know this? Because I was there. I was the political officer of this NPA unit where the members of Anak Bayan of Combal are conducting their PADEPA. We can actually play a video if it's available. Ano daw? Sige, syakaran. Syakaran. Syakaran na. Syakaran. Diara. Alright. So actually the video is introducing Anak Bayan who will be presenting a cultural presentation during a graduation rite of the PADEPA activity inside an NPA camp. So, nabanggit din kanina po ni Jim Lindo, yung Gabriela SMR spokesperson, about Jimmy Saipan. Well, that was a very wrong move for Jim Lindo, Mr. Chairman, Mr. President, because I know Jimmy Saipan very personally. Yes, he was a member of the Compostela Farmers Association, gunned down at Barangay New Visayas, Compostela. Diara. Pero sa uban, ugatong saksihan ang pasindayan sa Anak Bayan. Ugatong silang taga ng palakpak mga kauban. Anak Bayan! See, that's very clear, Mr. Chairman, Mr. President, that indeed Anak Bayan in Compostela Valley Province and the Guerrilla Front 20 and Guerrilla Front 25 had a collaboration of conducting subversive and illegal and terroristic activities. In that incident, Mr. Chairman, Mr. President, we were able to recruit 5 members of Anak Bayan Combal. Usually they're 17 and 16 years old. There's, I believe, 2 who are already more than 18 years of age. And
they themselves right now, Mr. Chairman, have already surrendered to the 66th Infantry Battalion, and they are also willing to give and execute their affidavits to testify the truthfulness and accuracy of my statements here in the Senate hearing, Mr. Chairman, Mr. President. On the right side, also, Mr. Chairman, that was January 2018. I was with Representative Sara Ilago. So the activity that time, Mr. Chairman, is the Kabataan Party List aims to conduct a students' consultation of the students and student publication of Cotabato City State Polytechnic College. So that time, Mr. Chairman, I was there. I was with Congresswoman Sara Ilago. Also at the middle is Angelica Reyes, the National President of Kabataan Party List. At the back of the car, Mr. Chairman, were cadres of the Communist Party of the Philippines operating in Cotabato City. So at the middle, I may be able to provide a clear picture. That's Tantan, that's the Secretary of the Youth and Students Bureau in Cotabato City. On the right side is the Deputy Secretary. On the left side is a Gabriela and Nakibaka organizer in Cotabato City. So if there's no way, Mr. Chairman, that Ms. Sara Ilago doesn't know that we are members of the Communist Party in the Philippines, because for her to go to Cotabato City, she and her party group organization needs to coordinate with the party organization in Cotabato City. Because if she fails to do that, she won't be able to conduct consultation with students in Cotabato City State Polytechnic College. I can also provide, Mr. Chairman, pictures of the activity, including those members of the underground organization. What I'm trying to register and say, Mr. Chairman, Mr. President, now again, I want to re-echo this. There is no such thing as red tagging. Mr. Jeffrey Celis was right with his statements about the connection of the so-called legal democratic organization and the Communist Party of the Philippines. Right now, Mr. Chairman, in the reference point, I was the secretary. I am voluntarily submitting these documents, Mr. Chairman. I hold these documents as minutes of our meeting in the Sub-Regional Committee 1 and the Sub-Regional Urban Committee, together with meetings of the Sub-Regional Peasant Bureau discussing about the campaigns of the Agrarian Reform when Paeng Mariano was the Secretary of the Department of Agrarian Reform, Mr. Chairman, way back in 2016, including the Occupy Maparat movement, housing project of NHA in Maparat, Compostela, Marbay occupation in Marbay, Tagum City. Those are orchestrated by the Regional Peasant Bureau, Mr. Chairman, of the Regional Party Committee. I hereby submit, Mr. Chairman, these documents as evidence to my statements. Yeah, Mr. Secretary, let it be spread into the records that the documents are being submitted to the Secretariat. And to sum up, Mr. Chairman, just to end my statement, I would like to reiterate and to quote one line in the intermediate party course. This is a party course of the Communist Party of the Philippines that I believe our former comrades in the Communist Party of the Philippines knows very well. That it says the advancement of the legal democratic movement is an essential requisite in the advancement of the whole revolution. And this is the fact that our Filipino people who are watching right now must know, because we here as former cadres, we only speak of the truth, no more, no less. Mr. Chairman, Mr. President, thank you very much. Magandang araw po sa ating lahat, sa kagalang-galang nating Mr. Chairman at Mr. Senate President Vicente Sotto III. Sa sambayan ng Pilipino nanonood sa araw na ito, at sa mga dati naming kasamahan at sa mga kasamahan ko sa kasalukuyan. Ako po si Aidelin Corpin, Kared o Kailis, sa kinulusan kong larangang gerilya sa bahagi ng Cagayan sa Cagayan Valley. Nagumpisang na-recruit sa loob ng pamantasan sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas, kung saan infiltrated ang mga colleges at ang mga profesor hanggang sa mga estudyante. Sabi nila, magsalita batay sa kung ano yung konkretong batayan at konkretong karanasan. Yun yung unang bahagi ng aking tatalakayin, at yung pangalawa, yung mensahe ko sa buong sambayanan. Paano ba ako na-recruit? Sino ang nag-recruit sa akin? Sino ang nagbigay ng mga padepang kurso na nagtatalakay ng Demokratiko Rebolusyong Bayan? At ano-anong mga organisasyon ito? Na-recruit ako ni Deo Montes Claros
ang fourth nominee ng Kabataan Party List noong 2016 na isa ring estudyante noon, 2010, sa loob ng PUP. Sino ang nagdala sa akin bilang para maging kasapi ng underground mass organization? Siya rin po. Si Deo Montes Claros na fourth nominee ng Kabataan Party List 2016. Paano ako nakarating sa Cagayan Valley? Gayong wala naman akong kakilala roon. Nakarating po ako sa Cagayan Valley sa panghihikayat ng Regional Coordinator ng Makabayan Block na si Agnes Messina, kasama ng Regional Coordinator ng ACT Teachers na si Vilma Mia Valencia at ni Deo Montes Claros na Kabataan Party List nominee noong 2016. Sino ang nagpasumpa sa akin bilang kasapi ng partido at nagbigay ng batayang kursong pampartido hanggang intermedyang kursong pampartido? Walang iba kung di rin po sila. Sino ang humikayat sa akin na pumasok sa NPA? Gayong nagpupumilit ako na gusto ko na pong umuwi ng Maynila dahil noong June 2013, kinailangang mangampanya sa Cagayan Valley para sa pagtakbo sa senador ni Teddy Casino at ng Makabayan Coalition kasama ng mga party list na ito. Walang iba po kundi si Ralyn po. Sinabi ko na gusto ko pong ipagpatuloy yung ika-4 na kurso ko sa kolehiyo, pero sabi nila, okay lang yan, mas malawak ang paaralan dito sa Kanayunan. Sila po ang humahawak ng mga organisasyon at party list sa Cagayan Valley. Ngayon, ang mga representante po na naninindigan na legal sila, wala po bang kredibilidad at responsibilidad sa recruitment na nangyayari sa loob, sa pagpapapasok ng mga NPA at pagre-recruit ng mga kabataan para mag-NPA at maging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas? Naging kakolektibo ko po sila sa loob ng regional na kilusan ng kabataang estudyante sa Cagayan Valley. Si Agnes Messina po ang sekretarya namin na kasapi rin po ng Rural Missionaries of the Philippines at Regional Coordinator ng Makabayan Block. Si Mia Valencia naman po, yung susunod po na larawan, yan po si Mia Valencia, ang Regional Coordinator ng ACT Teachers. Pero bago po siya naging ganyan, ay naging organizer din po siya ng Gabriela Party List. Kasalukuyan po si Mia Valencia o si Ka-Cherry ng Central Front Isabela ay NPA na po sa loob ng kilusan. Kumilos po ako sa teritoryo ng PUP hanggang mapunta ng Rehiyong 2. Yung una pong larawan, pakipresent po. Yan po yung panahon na nangangampanya kami sa Cagayan Valley na ang ine-eryahan ay Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Cagayan. Sa legal po. Yung pangalawa pong picture sa ilalim, ako po yung may bilog at nasa gitna. Kasama ko po yung iba pa pong mga kabataan na pumasok sa CPP, NPA, at mga full-time po. Yung nasa bandang kaliwa po na nakangiting babae na maikli ang buhok na parang kulay violet at naniliwanagan, siya po si Amanda Lacaba Echaniz, anak po ni Randall Echaniz, na full-time na NPA po sa Cagayan. Yung nasa dulo niya po at nasa likuran po ay si Milet Taule. Siya po ay Kabataan Party List Chairman sa Igig, Cagayan. Yung nasa harapan naman po ay itong nasa harapan po na babae na may bulaklak sa ulo ay 2006 na na-recruit po sa Philippine Normal University at nag-NPA po sa Cagayan sa pamamagitan ng ACT Teachers. Yung nasa likuran niya pong babae, ito po, si Kring Abalos o mas kilala bilang Karanyag ay NPA po ng Cagayan na po ngayon. Ito po siya bago nagre-relief mission pa po siya kasi naniniwala nga naman po kami dati na relief mission. Magtanim tayo sa kagubatan, anti-mining para tayo sa magsasaka. Pero nagiging mga NPA po. Ito po si Milet Taule, yung nasa likuran ni Amanda Echaniz. Ngayon po, sino pa po ang mga nasa loob bukod doon? Ang National Vice Chairman po ng LFS, si Charlotte Velasco. No, ito po ay naganap noong 2015, 19th Congress po ng LFS.
Nakasalukuyan na rin pong NPA ngayon sa Central Front ng Isabela. Ito po si Katcheri, yung isa rin po sa mga larawan niya. At hindi lang po ACT Teachers, Gabriela Kabataan, maging ang migrante po ay may mga pasampa rin dahil ang kanilang disposition sa kasalukuyan ay magpasampa po sa Cagayan Valley. Si Vladimir de Mila Maro po, o mas kilala sa tawag na Kareg, ay mga NPA na po ng Cagayan ngayon. Ito po yung kadugtong ng larawan na yan dahil ang naganap pong pangyayari dyan ay kasalan po sa CPP. Itong lalaki po sa dulo, si Nathaniel Malfarta, na kasapi rin po ng migrante youth, ay kasama ni Kareg dito na nagtatanghal para sa isang kulturang pagtatanghal sa loob ng NPA. Kaya ang mga ito po ay hindi po basta haka-haka lang o hearsays na nagpapapasok ang Kabataan Party List ng NPA at nagpapasampa. Nakasama po mismo ni Sara Elago, si Femi Estela Galapon, ang provincial coordinator sa Isabela ng NUSP, Anak Bayan, Kabataan Party List na kasalukuyan na pong NPA sa Isabela. At kasama ko rin po bago siya pumasok bilang NPA. Ang lahat ng pong ito ay nagpapatunay na tuloy-tuloy ang recruitment sa mga kabataan, sa mga guro, sa mga manggagawa, sa mga pesante para sumampa sa NPA. Hindi po red tagging. Bilang panghuli po, nais ko lang din po sabihin, sa mamamayang Pilipino, totoo pong ito ay panahon ng aming redemption. Pagbabalik para baguhin yung kamaliang aming nagawa. Gusto ko rin pong sabihin na, sino ba ang natakot na mamatay? Lahat tayo natatakot mamatay. Pero sino ang nakaranas ng gutom sa kabundukan? Sino ang nakaranas ng pagod, puyat sa paglalakad? Sino ang nakaranas makipagdigmaan at makipagpatayan sa kabundukan? Kami po yung mga rebelde noon na nagbabalik loob ngayon at ang mga NPA nakaawa-awa at kalunos-lunos ang dinaranas sa kabundukan. Hindi kami matatakot sa ampo ng aming mga kasamahan at ng mga former rebel. Patuloy naming igigiit. Dapat singilin ang dapat ay masingil. Isiwalat ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa kasalukuyan at ang mga prente nitong organisasyon, party list na nasa ilalim ng Makabayan Coalition. Kung kanyang pumatay ng CPP, NPA, NDF ng mga mayor, sangguniang bayan, mas katakot-takot ang kaya nitong gawin sa mamamayan. Sino ang tunay na may death threat? Ang mamamayang Pilipino po yun. Kami, na mga former rebel, na humaharap ngayon sa Senado, naglalantad. Isinasambulat na po ng NPA na kahit masa tatagain na po kami dahil sa ginagawa po namin ito. Kami ay tinatawag ng mga traidor at taksil ng revolusyon at kilusan. Ngunit buong puso kami maninindigan at magsisilbi sa mamamayang Pilipino at sa bayang Pilipinas. Maraming salamat po. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ako si Ray Christian Sabado, isang lehitimong estudyante ng Polytechnic University of the Philippines way back 2014. Naging estudyante ako noong 2014 sa PUP, sa College of Accountancy and Finance, sa kursong Bachelor of Science in Accountancy, na kung saan ay inanyayahan ako ng certain Andre Moreno from the Anak Bayan College of Accountancy and Finance upang maging representante ng mga kabataan sa aming kolehiyo. O sa madaling sabi, ay maging kasapi ng sandigan ng mag-aaral para sa Sambayanan Alliance, isang student political party sa PUP, na kung saan minabanggit na ang samasa ay tatakbo bilang isang konseho ng mga mag-aaral sa kolehiyo namin. Ngayon, kinuha ako bilang isang konsehal sa kolehiyo at nanalo. At noong mga panahon na yon, nasa
direkta kami pamumuno ng sandigan na mag-aaral sa sambayanan ay nasa direktang kumpas ng National Union of Students in the Philippines na representante noong mga panahon na yon ay si Congresswoman Sarah Jane Elago po. Naging candidate member din po ako matapos noong 2014 na sandigan na mag-aaral pa sa sambayanan. Matapos kaming manalo ay agaran po kaming binigyan ng pag-aaral. October 2, 2014, binigyan po ako ng pag-aaral ng maikling kurso ng Lipunan at Rebolusyong Pilipino na kung saan ay tinatalakay dito sa pinakahuling topiko ang dalawang forma ng pakikibaka, ang armadong pakikibaka at ang parlamentaryong pakikibaka o paraan ng pakikibaka gamit ang legal na makinarya. At ito na nga po ang iba't ibang legal front organizations ng Communist Party of the Philippines, CPP, NPA, and NDF. Naging member din po ako ng Anak Bayan noong November 2014 na kung saan ang aming areang kinikulusan ay yung College of Accountancy and Finance. Matapos nito, dahil sa tuloy-tuloy na pagkilos, 2015 ng May 5 po, ay sinampa ako bilang candidate member o kandidatong kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas sa balangay ng College of Accountancy and Finance. Natapos akong pasampain sa Partido Komunista ng Pilipinas ay binigyan ako ng tasking ng Anak Bayan na mag-organisa sa mga komunidad sa labas ng PUP. Dito ko na po nakilala ang iba't ibang anak ng janitor sa PUP na kung saan sila ang naging pangunahing makinarya para sa pag-oorganisa doon sa mga kabataan pa na nasa labas ng PUP at makasama sila sa aming mga ginagawang kilos protesta o mga rally sa iba't ibang mga lugar. Matapos nito, 2016, tulad po ng ipinapakitang larawan, ay July 2016 ay nagkaroon ng Manilakbayan na kung saan ay nakasama ko po sa ngayon na Congresswoman Euphemia Culiamat na matapos niyang magsalita sa loob ng aming pamantasan ay dahil sa kahanga-hanga na pagtingin namin sa kanya bilang isinisiwalat niya yung ginagawa ng mga militar doon sa kanilang barangay o doon sa kanilang lugar ay nakuha ko pong makapagpalitrato hindi lang po ako kundi ang iba pa naming mga kasamahan. Pangalawa ay 2016, nagkaroon din po ng Lakbayan Eastern Visayas, kung saan ang Lakbayan Eastern Visayas po, ang mga delegado nila dito ay mga kasapi ng Milisyang Bayan, kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Bakit ko po ito nasasabi? Dahil doong 2016 sa Lakbayan ng Eastern Visayas, na ang nungunang organisasyon noon, ang People Search, na kumandidato bilang party list, pero na-disqualify, ang nangyari po ay sila, yung mga delegado po nila yung nag-recruit sa akin para mag-NPA. Paano ko po nasabi? Dahil nung panahon po na yon sa Department of sa DA, kung saan, Department of Agriculture, kung saan nagsagawa kami ng kilos protesta kasama itong mga delegado ng Lakbayan Eastern Visayas, nasabi nila sa akin, bakit hindi mo muna subukan na mag-NPA? Bakit hindi mo muna subukan yung armadong paikibaka para mabago yung kultura kung ano yung nakasanayan mo dito sa legal na paikibaka? At dahil sa tuloy-tuloy na pagkilos, sa tuloy-tuloy na pagpapropaganda sa akin, December 2016 ay nag-decide po ako na mag-NPA, particularly sa Eastern Visayas, sa Northern Samar po. Kaya po, January 2017, ay nakadalo na po ako sa isang pagpupulong ng unit ng mga NPA. Pero bago po nito, i-mention ko lang din po yung mga anak ng mga nawawala, yung mga magulang na nawawala yung kanilang mga anak. For example po, si Quinilyn Gromeo. Si Quinilyn Gromeo po, isa sa mga anak na nawawala ng Hands of Our Children, ay nakasama ko pa po sa isang pag-aaral bago ako sumampa ng NPA noong January 2017. Si Quinilyn Gromeo po ay sumampa ng NPA sa Southern Tagalog, na kung saan po ay nakasama ko siya sa pag-aaral ng Intermediate Party Course, isang pag-aaral ng pampartido, na kasama ko rin po dito yung nakasuhan from Mindoro na si Nadilyn Fabon, na ikinampan niya pa po yung pagpapalaya sa kanya. At matapos nito, habang nasa loob na ako ng NPA, ilang beses akong nagtangkad lumabas, ilang beses akong nagtangkang umuwi sa amin. Ngunit dahil sa
walang humpay na pagkumbinse sa amin na huwag lumabas, ay nakasama pa po ako sa isang rally na ginanap sa Northern Samar, na kung saan ay ako po yung pangunahing makinarya ng isang larangang gerilya para sa pag-rekruta sa mga kabataan ng League of Filipino Students at kabataang makabayan sa Colegio de las Navas. Pangatlo, ay ako rin po yung naging pangunahing makinarya, isa sa mga pangunahing makinarya noong nagrally ang Stand with Samar campaign ng Northern Samar Small Farmers Association at ng Sagupa ng Eastern Visayas. Lastly po, makikita po natin doon sa ikalawang larawan, sa kaliwa, ay makikita po natin ang logo ng Kabataan Party List na nagsasabing Stop the Attack, Free Las Navas 3. Actually, hindi lang po siya isang picture na ipinapakita, kundi meron pong statement yung Kabataan Party List. Dahil nung panahon po na ito, ako ay nadakip ng 20th Infantry Battalion under ng 803rd Brigade dahil sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. At dala-dala ko rin po, meron din po akong kaso, nagkaroon din po ako ng kaso noong panahon na yon na illegal possession of explosive. Ngunit, ano pong naging tugon ng mga legal front organization, ng sining kadamay, ng Kabataan Party List, League of Filipino Students, ng Anak Bayan, gumawa po sila ng iba't ibang panawagan at propaganda gamit yung aking pangalan na Free Las Navas 3, Free Chan Chan Sabado. Na ako po ay nagpapatunay na isa po akong New People's Army sa panahon po na nadakip ako. Na napakarami ko pong larangang gerilya na napasok. Yung huli po, pag nagtagumpay akong lumabas noong March 2019, na kung saan, noong March 2019, matapos kong lumabas, ay sinalo ako ng Anak Bayan National Office. Pagsalo sa akin ng National Office ng Anak Bayan, ang ginawa po nila ay pinatulong nila ako sa kampanya sa South Caloocan at pinatulong din po ako sa electoral na kampanya para sa Kabataan Party List at sa pangangampanya din kay Senator, sa tumatakbong senador na si Nery Colmenares po nung panahon po na yun. Kaya sa uli na lang po, siguro gusto ko lang din po i-emphasize yung binabanggit kanina na Tacloban 5. Nabanggit po yun ni Representative, Kabataan Party List Representative Sarah Jane Elago. Sa akin pong pananaw, ang Tacloban 5 ay hindi lang, actually tumayo din pong attorney doon, si Attorney Nery Colmenares. Nung panahon po na yun ay nakakulong ako. Pero tinitiyak ko po sa inyo na yung 5 na nakasama ko sa Tacloban, na binabanggit na Tacloban 5, 5 po doon ay nakasama ko sa isang larangang gerilya. Si Frenchie May Cumpio ay nakasama ko sa isang larangang gerilya na humahawak siya ng M16. Si Alexander Abinguna na humawak ng isang M16. At si yung isa pa pong mula sa People's Surge ay nakasama ko at kasama doon sa rally noon sa Lakbayan ng Eastern Visayas sa 2016 na isa doon sa mga delegado ay nag-recruit sa akin para maging NPA. Kaya yung sa akin, para sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood na mga kabataan at mga magulang, wag na po nating hayaan na malinlang pa po yung ating mga anak. Wag na po nating hayaan na yung susunod na maging biktima nitong mga nagkukunwaring mga progresibong organisasyon ay sila po mismo yung sisira sa mga pangarap ng ating mga anak. Kaya sa lahat ng mga kabataan ay maging vigilante po tayo. Yun lamang po, Mr. Senate President, Mr. Chairman. Maraming salamat po. You have 2 minutes left. Yeah. Go ahead. Yeah, Mr. Chairman, this is a very serious and sincere appeal to the leadership of the committee. Caruben Guevara, the founding member of the Central Committee, is on standby. And then we will waive our last witness. The last witness will be Lolit from this hall, and then Caruben Guevara. Yeah, you can, during the question and answer portion, probably. But now, I'm giving you 1 minute to make your presentation. On that note, Mr. Chairman, thank you for reminding us. We will give the final 2 minutes or less than 2 minutes to... Less than 1 minute, actually. Yeah. Go ahead. Kalolit, your statement, and then we will proceed for the standby of other witnesses. Magandang hapon po, Mr. Chairman. Magandang hapon, Mr. Tito Soto,
President Senator po. Ako po si Carlolita De Jesus as SAI. Ako po ay kumilos din sa area ng Mindanao. Naging NPA rin po ako. 1982-83. 1986 po, bumiyahe ako papuntang Manila. 2017, naging member po ako ng Kadamay. Dahil sinabi po nila, pag sumapi ka sa Kadamay, magkakaroon ka kagad ng bahay. Hindi ko po inisip na pupuntahan ko. Sorry, your time is up. No? Anyway, we'll proceed now. We'll recognize the members of the committee, and first to be recognized will be Senator Amy Marcos. Due to time constraints, we'll just allocate 5 minutes each to the senators, to the members. So, Senator Amy, are you around? Senator Amy Marcos? How about Senator Kiko Pangilinan? Online. Okay. So, Senator Amy, you're still online. Would you like to ask your questions to any of the resource persons? Wala. Ako magtatanong, Chair. Okay, this is for Eric. Doon sa simula ng salaysay mo kanina, it struck me dahil sinabi mo si Mr. Joma Sison, saksakan ng sinungaling, di ba? Sa He Agrava could Commission. lie through his teeth so easily or with ease. In an Agrava That's how you Commission. describe him. So now, my question is, could it also be possible that he was lying when he was red tagging the Makabayan, Gabriela, and so forth and so on? He is not lying there, he is bragging. Nagyayabang siya, hindi siya nagsisinungaling. Because he want to impress to Europe that there is a very broad revolutionary movement na dulas ang dila niya. Sa sobrang pagyayabang niya, tuloy na expose niya ang itinayo nila mga Anyway, power. just an observation because you describe him as a like a pathological liar, di ba? Sabi mo, tinanong diretso, tanggi kagad. So, it just occurred to me, all of a sudden, baka nagsisinungaling din siya doon sa kanyang pagtatag. So, that's all that I... okay. Your Honor. Would you like to respond? Mr. Chair. Anyway, yeah. Mr. Chair, I saw that video on YouTube as well. I don't think we have the full footage already because that was in 1987. But my interpretation of the, I don't know if that was a lecture by Joma Sison, is that precisely he was making a distinction between the armed revolutionary movement. Ito yung sinabi niyang CPP, NPA, NDF, and the legal democratic forces.